Mga awit, Kabanata 8, talatang 3 at 4. Tuwing pinagmamasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay, pati ang buwan at mga bituin na iyong inilagay. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan, o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? May the Lord add conviction upon reading of His word. May you all be seated. Ang pamagat po ng message for today ay The Heavenly Lights. I think naikwento ko na matagal na ilang beses. Ang isa po sa gustong-gusto ko nung ako'y bata pa, yung nakatingala sa langit, especially sa gabi, pinapanood ko yung mga stars. Hindi pa ako Christian noon, pero namamangha na ako noon pa lang, paborito kong tignan, yung kalangitan na nilikha ng ating Panginoon. Ganun yung sitwasyon ni David ng mga pagkakataong ito. Kaya nga po, according sa Bible, kapag nasa piling na tayo ng Panginoon, wala na tayong maaalalang anything here on this planet. Ang maisip lamang natin yung kagandahan una ng mukha ng Diyos, ng ating Lord Jesus Christ, kagandahan ng langit at lahat ng naroon. Doon na nakafocus ang ating puso at isipan by that time. Siyempre, by that time, spiritual na yon. Yung ating spirito, yung ating kaluluwa, wala nang titignan, wala nang gagawin kundi mamangha at sabihin, how great. No, tunay nga, how great is our God. Lord, how great are you, O God, sa aming buhay. Si David, alam naman natin ang naging buhay ni David, di ba? Maraming ups, mas maraming downs. Maraming pagkakataon sa buhay ni David, full of encouragement, full of victory. Marami rin namang panahon sa buhay ni David, mga panahong bagsak siya. Either bagsak siya dulot ng mga external enemies, yung mga kings against him, yung mga tribes against him, yung mga kapwa niya Israelita by that time na against him. Pero mas mahirap, ang mas mahirap para kay David by that time, yung mga personal na mga, sabi nga nila, yung kanyang mga personal demons. Na even David, in his own wretched body, marami pa rin siyang kasalanan talaga nagagawa sa harap ng ating Panginoon. Kaya paminsan-minsan, pag nagpapahinga na naman sa David, napapaupo siya, nagbubulay-bulay, wala siyang ibang tinitignan, wala siyang ibang iniintindi, kundi tinitignan niya lang yung creation ng ating Lord at napapahinga yung kanyang kaluluwa at nare-renew yung kanyang strength. Isa po sa paborito kong topic yung pagdating sa kalawakan. Ito kasi yung, di ba, ito yung second heaven na binabanggit sa Biblia. Ang first heaven, itong earth, hanggang dun sa ozone layer. Di ba? Yan yung first heaven. Ang second heaven, yung kalawakan itself. So nasa first heaven na tayo ngayon, at pag tayo nakasakay sa aeroplano, medyo sumasayad na sa second heaven. At one day po, mararating na rin natin yung third heaven, kung saan nakaluklok ang ating Diyos ng buhay. Kaya be there. Be there. Di ba? Ang sabi ng Panginoon dito sa mundo, ano lang ang mararanasan daw natin? Problema, kapighatian, mga regrets. Pero sa bahay ng Ama, there will be no more tears, no more regrets. Ang lahat ay pawang perfect. And even us will be perfect pagdating po natin doon sa kanyang piling. So, let's talk about the universe itself. The entire universe. Kasama ang earth, syempre. Ang katotohanan, according sa Biblia, God created the whole universe. Ang patunay natin, syempre, Genesis 1:14 and 15. Sabi diyan, then God said, let there be lights in the expanse of the heavens to separate the day from the night. And let them be for signs and for seasons and for days and years. Verse 15, and let them be for lights in the expanse of the heavens to give light on earth. And it was so. So dito po muna tayo. Nakita niyo yung kung paano pinaghandaan talaga ng Panginoon bago pa niya nilikha si Eva at si Adan. Na bago pa niya likhain ng tao, handang-handa na ang lahat ng kanyang pangangailangan. Bakit mahalaga yung stars? Bakit mahalaga yung moon, yung sun, katulad sa binabanggit dito? Why? Because God put the sun, the moon, and the stars up in the sky to brighten up the emptiness of space. Kung walang sun, kung walang moon, walang stars, ano makikita natin pag tingala natin sa gabi? Void. Ano yung pwedeng idulot nun sa tao kapag tayo nasa kadiliman? Di ba fear? Ano pa? Parang mag-isa ka na lang sa mundo. Pero ayaw ng Panginoong maranasan ng tao yun.
Naglagay siya ng mga kumukuti-kutitap ng mga stars in heaven. Tsaka dito po sa verse na ito, makikita ninyo kung kailan nagsimula yung linggo, yung isang linggo. Kailan nagsimula yung time. At this point in time, God created time. So God is not covered by time. But God, since siya ang nag-create ng time, God covers time itself. Kaya po ang Diyos, kailanman hindi niya sasabihin sa atin, anak, pasensya na, hindi kita matutulungan. Hindi ako magiging present ngayon sa buhay mo kasi wala akong time. Never. Never. Saka hindi ba yan yung pinaka-dreaded nating sagot ng Diyos? Ama, namatay yung magulang namin, hindi ka man lang nagparamdam. Yung anak ko nagkakasakit, wala kang paramdam. Yung buhay ko nagkakagulo-gulo, parang wala kang paramdam. Ganun ba? Pasensya na, wala akong time. Pero never ang Diyos po sasagot na wala siyang time for us. Even though us, expert, na either tira-tirang time na lang ay binibigay sa Diyos or as in walang time sa Diyos. Ang sakit nun, ano? Ang sakit nun, di ba? Tapos isang araw, yung mga naging anak-anak, apo-apo nila Adam sa ni Eve, walang time sa kanya. Di ba nakakalungkot yun? Para yung mga anak lang natin, di ba? Minsan nangungulit na tayo sa mga anak natin. O ano ba nangyayari na dyan? 5 oras na, 6 na oras na, ni hi, ni ho, wala. Ano bang update dyan? Ganun po kami ni Mrs. Makulitan ng mga bata, pero we need them to update sa nangyayari sa kanya. At kami rin naman, ganun din, lagi ka nagpaparamdam sa mga bata. Si Mrs. mo, parang hindi umalis ng Pilipinas yan. Nandun siya. Lagi siya nakatutok sa mga bata, may CCTV pa kami, para malaman ano nangyayari dyan. Di ba, paminsan-minsan, medyo ang sakit sa kalooban kapag yung mga bata, ano nangyayari sa batang to, maghapon na, wala man ng update, ano nangyayari sa kanya? Hindi man sa wala tayong faith or trust sa Panginoon, but you know, iba yung magulang kasi. Iba yung mommy, iba yung daddy, pagdating sa mga bata. Hindi pwedeng lalagpas sa isang araw, hindi man lang natin kinumusta ang anak natin. That is impossible kung tutuusin. Kaya sa amin ganun din. Ilang oras nagtatanong si Joy. Ako laging nakasunod eh. O, kumusta na dyan? Jeremy. Yung panganay po kasi namin si Ephraim Jeremy. Ang tagal na. Ang gagawin ko, susunod ko, Ephraim Jeremy. Nasa opisina ako noon. Kahit pa sa opisina, nakatapat po yung cellphone ko sa akin. Hindi na istorbo ang trabaho ko. Nagagawa ko ng maayos. Pero nakikita ko yung usapan. Pag nakikita ko medyo nag-aano na sa misis, nag-aalala, ayan na. Si daddy na ang papasok ngayon sa eksena. Why? Kasi we have time na dapat pagsaluhan kahit magkalayo. Ang Lord po, nakatira na sa ating puso, there's no distance anymore between us and God. Kasi nakatira na siya sa puso natin. Ginawa na niyang trono ang puso natin, di ba? So the Lord knows, how come wala kang time sa akin? Well, I'm here. All along, sa buong maghapon mo, anak, I'm here, sitting here. And I'm waiting for any fellowship man lang sa ating dalawa. Hindi ko inaagaw yung oras mo sa trabaho, anak. Hindi ko inaagaw yung oras mo sa panonood ng TV. Hindi naman eh. But, anak, bakit ganun? When it comes to time, parang wala ka pagdating sa akin. Malinaw po yung minutes, yung seconds, yung hour, yung araw, yung isang linggo, yung buwan, isang taon, gawa ng Diyos for us. Kaya, huwag natin kalilimutan ng Panginoon. Mahaba po ang maghapon, mga kapatid. I believe that. We have time to nap, di ba? Yung nap nga natin, hindi 30 minutes, minsan 2 hours na eh. So, alalahanin natin yan. Yan yung nilikha ng Panginoon bago pa tayo ipinanganak. Hindi lamang yun, yung nga po, anong itsura ng space? It will be darkness. At ayaw ng Lord na merong darkness in our life. Ang gusto ng Panginoon, lagi kang masaya, even sa gabi, anak. Di ba sa probinsya ng araw, kahit wala pang mga poste, ang nagsisilbing liwanag sa daan, yung buwan mismo? In the absence of human-made lights, ang liwanag ng buwan sa gabi, napakaliwanag niya. So meron pa rin. Tapos para ma-replenish pa yung mga tubig na nagaling sa falls, kasi paano nangyari yan? Nasa baba ang tubig. Ano ginagawa ng tubig doon? Sa gabi kasi ginagawa ng Lord yan pag nagkaroon ng high tide. Pag lumabas ang buwan, nagkaka-high tide, pumapanig yung tubig. Kinabukasan, gandang-ganda ka ngayon sa falls kasi mayroong tubig na bumababa mula doon. Sino may gawa nun? Diyos din. Imagine isang araw lahat ng falls walang tubig. Imagine that. Ano nangyari dito? Ano nangyari?
Katakataka, di ba? Saka nakakalungkot yun. Pero God make a point na bago tayo gumising, meron na uling imbak na tubig sa taas para patuloy na bumabagsak sa ibaba at nakikita natin and we are what happy about it. Di ba? Maraming may gusto sa mga falls. Sino ang ayaw sa nature, sa falls, di ba? Lahat tayo gusto natin yan. At ibinigay din yun ng ating Panginoon. So walang kaduda-duda, mga kapatid. Kapag meron nagtanong sa atin, sino ba lumikha ng lahat ng ito? Ang Diyos lang po ang lumikha niyan. Wala nang iba. Kung gusto niyo na mas malalim pa na description or kwento kung paano likha ang heavens, ang heavenly bodies, basahin niyo yung Book of Job. Sa bandang huli po doon, meron doon part, ang Diyos mismo nagsasabi, ako ang lumikha ng foundation of the world. Yung pundasyon ng mundo, ako naglagay nun. Imagine, ang mundo pala may pundasyon, kaya pala ang mundo hindi nalalaglag sa pwesto. Nagtataka tayo doon, di ba? Yung iba nga, meron daw Diyos na may hawak sa sa globe. Kaso ibang Diyos yung mahawak eh. Ang tunay na may hawak po ng earth, ang ating Panginoong Jesus. Why? Kasi siya yung berbo. He is the Word. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At sa Genesis chapter 1, verse 1, ano sinabi doon? And God said, let there be light. Nagsalita ang Diyos, yung salitang yun, nagkataong tao, and that was the Lord Jesus Christ. According po sa aklat ng Colossians, it is the Lord Jesus Christ who created everything for Himself. Pero ini-enjoy natin yung creation niya. Even the angels, Jesus Christ, hindi lamang siya King of Angels, He created the angels. To be specific, the Lord Jesus Christ created the things which are seen and unseen. Lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, ang Panginoong Jesus po ang siyang gumawa. Paano nagkaroon ng angels? Angels were created just like us. Sino nag-create? Ang ating Lord Jesus Christ. According po sa Biblia yan. According sa Biblia po, it is our Lord Jesus Christ, the Word who became flesh, the Word of God who became flesh, na siyang lumikha ng lahat ng ito. Ex nihilo. Out of nothing, nagkaroon. Alam niyo po bang maraming hindi makapaniwala dyan? Of course, especially science. Hindi siya makapaniwala, Ang alam ko, magkakaroon ng singsing, kapag tayo nagukay sa lupa, meron dong raw gold or ore, at hiwalmahin natin maging singsing. Hindi sila, yung mga planets, ba't daw nagkaroon ng planets, nagkaroon ng mga suns, ng stars, yun daw pinanganak sa mga ibang planeta, nagbanggaan, dumami ngayon yung stars. Yun ang paniniwala ng science. Pero according sa Biblia, God created them out of nothing. Only God can do that. Only the Lord can do that. Yun yung Diyos na pinag-uusapan natin. Kaya yung existence ng Lord sa atin, dapat po hindi siya aandap-andap. Kasi tayo created lang ng ating Panginoon from nothing. So dapat wag natin tratuhin ng Diyos na parang wala lang siya. Kasi hindi ba nakakalungkot yung ganun? Again, i-relate natin sa ating mga anak. Masasaktan tayo pag ginawa sa atin yan ng ating mga anak. So God created the whole universe. Susunod po, bakit niya nilikha ang mga ito? The heavenly bodies, kasama din lahat ng nasa kalawakan, are created to evoke praise and adoration. Kaya pag tumingala tayo sa langit, gabi man o umaga, dapat po ang lumalabas sa bibig natin, papuri, adoration sa ating Diyos na buhay. Naalala ko po noong 1980s, ano pa ako nun? Batang paslit pa ako nun. So, naalala niyo yung Skylab nung araw? 1980s yun, nabalita, yung Skylab kasi babagsak na. Yung Skylab po, malaking-malaking space laboratory ng US. Diba? Nalulutang-lutang sa space. Ngayon, dumating yung time, luman-luma na, ano na siya, wala na. Babagsak. Ngayon, maraming nagkakatakutan ngayon. Naalala ko po yun. Naalala ko yun, baka mabagsakan tayo ng Skylab. Naalala ko po yung mga time na yun. Even though napakalit ko pa noon, naalala ko siya. Ang point ko po, dumating yung time, na kinatatakutan tuloy ng tao, yung mga something na nasa heaven. Imbes na matuwa sila, ay, ang ganda ng bituin. Maraming salamat, Panginoon, sa buwan. Nung time na yun talaga, natatakot ang mga taong lumabas. Kasi nga may babagsak sa kanilang malaking-malaking satellite, malaking-malaking laboratory in space. Why? Gawa ng tao. Ang Diyos po kasi, hindi siya kailanman magiging source of fear. Lahat po ng original, lahat po ng original na nilikha ng Diyos, hindi magiging source of any kind of fear ng tao. Pero mga kapatid, anything na nilikha ng tao,
laging nagiging source of fear mismo ng taong lumikha sa Kanya. Yun po ang kaibahan. Yun po. Ang Diyos po, pag gumawa siya, hindi later on, Lord, okay po nung simula yung ginawa ninyo, pero ngayon po, nagkakanda, hirap-hirap kami dahil sa ginawa ninyo, Lord. It will never happen kung mapapansinin po ninyo. Pero anything na ginawa ng tao, kahit ang ganda-ganda niya sa simula, later on, magiging ano na yan. Kung hindi man magiging sanhi ng kasalanan natin, ikapapahamak pa natin. Yun po yung kaibahan. Ganun din nangyari sa space. Alam niyo po ba na ang space ngayon, ang dami-daming kalat? Ang lagi natin nakikita, Smoky Mountain o yung Payatas kung nag-exist pa sila, ang dami-daming basura ng tao sa mundong ito. Ang daming basura. Hindi lang po yung mga kontraktor ang may kasalanan kung bakit maraming baha. Yung mismong taong bayan na nagtatapon ng basura, sila lang may kasalanan kung bakit, sabi nga nila nung araw, ang basura na tinapon mo ay babalik sa'yo. Totoo po yun. Totoo po yun. Even in space, ang dami pong basurang nakakalat. I-search nyo lang yan, ang dami pong mga debris. Kasi napapanood nyo naman, di ba, pag nagpalipad sila ng space shuttle, may mga nalalaglag. Yung iba naman, pag nandun na, iiwan na lang yun, lulutang-lutang doon. Yung iba naman, yung mga satellites na hindi na kailangan, o expired na ang satellite, iiwan na lang yun doon sa taas. Now, look at that. Yun naman ang gawa ng tao after gumawa ng Diyos ng isang perfect universe for us. That's us. That's humans like us. Ang sabi po dito, dapat nag-i-invoke siya ng adoration. Psalm 19:1, again si David, the heavens declare the glory of God, and the expanse is declaring the works of His hand. Ginawa ng Panginoon yung Saturn. Paborito ko pong planet yung Saturn kasi ang ganda-ganda niyan, di ba? May ring yun. It's amazing to behold. Ang ganda-ganda ng Saturn. At ang Diyos po ang lumikha nun. Ang lumikha po niyan, Diyos. Yung pagkakasunod-sunod ng mga planeta, ang Diyos din po ang may gawa nun. Bakit hindi sila umaalis sa mga pwesto nilang ganon? Bakit nga hindi sila nawiwindang? Wala lang, nabuisit minsan yung Jupiter, lumipat na ibang galaxy. Why? Bakit hindi ganon? Di ba again sinabi sa Book of Job, ako ang naglagay ng pundasyon ng Jupiter. Kung nasaan ang pundasyon, hindi aalis yan. Parang bahay lang, di ba? Kung nasaan ang pundasyon ng bahay, it will not move. Nandun lang unless buhatin yung bahay kasama yung pundasyon, maililipat mo. Ang Lord kasi ang naglagay ng pundasyon. Di ba? Katakataka eh. Kaya ang tanong ng Panginoon kay Job, di ba? O, naintindihan mo ba yon? Sigurado ako, nakita mo kung paano ko itinayo yung pundasyon ng earth. Kasi hindi, syempre. Wala na tayong malay doon. Ang sa atin lang gamitin at along the way, sirain yung mga binibigay ng ating Panginoon. Pero again po, sabi ni David, sa tuwing tayo po ay kinakailangan pong i-appreciate natin yung creation ng Panginoon at isang bagay lang ang dapat maging epekto nun sa atin. Dapat po lagi tayong magpasalamat sa Panginoon. Hindi lamang po yun, ito napakaganda rin po sinabi ni David. Ano pa yung klase ng ini-evoke niyang praise and adoration sa tuwing siya nakakakita, nakatingin sa kalawakan? Ito po, sa Psalm 136 verse 4 to 9. Ang sabi ni David, give thanks to the Lord of Lords, for His steadfast love endures forever. To Him who alone does great wonders, for His steadfast love endures forever. To Him who, by understanding, made the heavens, for His steadfast love endures forever. To Him who spread out the earth above the waters, for His steadfast love endures forever. To Him who made the great lights, nasa heavenly bodies, for His steadfast love endures forever. The sun to rule over the day, for His steadfast love endures forever. For the moon and stars to rule over the night, for His steadfast love endures forever. Nakita niyo yung awareness ng mga tao by that time sa mga heavenly things, sa moon, sa stars, sa sun, sa mga planets. Nakita yung awareness na meron sila. Tayo po dapat maging aware din. Kasi nandyan lang yung ikala natin nandyan lang yan. Pero meron po kasi siyang gustong sabihin sa atin. Those planets, those heavenly bodies, those stars, ini-invoke nila tayo to praise the Lord. Hi, I am Saturn. Ang ganda-ganda ko, di ba? Praise God. Hi, I'm Pluto. Hindi na ako planet, sorry. Naging moon na lang ako. Pero praise God. Pag nakikita natin Northern Lights, yung pinakamalaking star sa tuwing umaga, that is what? Venus. Sabi niya, hi, tingnan niyo ako, ang ganda-ganda ko sa umaga, di ba? Praise
God. Yun po ang sinasabi ng mga iyan sa atin. Sa tuwing titingin tayo sa kalangitan, praise the Lord. Pasalamatan natin, Panginoon. Bumabagyo man sa lupa, bumabaha man sa lupa, tingnan natin yung mga bagay na likha ng Panginoon na original, and it will evoke praise and adoration sa kanyang pangalan. Kay ganda ng likha ng ating Panginoon. So, yun pala yung bunga. Yun pala yung gusto makita sa atin ng Panginoon. Sa tuwing tinitignan natin, chine-cherish natin yung mga heavenly bodies to praise His name. Hindi lamang po yun, ito yung gamit sa mga heavenly things. The sun, moon, and stars are used as symbols of the future. Pero cool lang kayo, ha? Pero kasi talaga ginagamit yung mga ito para malaman yung future nila. Pero we are talking about something biblical. Hindi galing sa mga gawa-gawa ng tao. Genesis 37:9 and 10. Ito po, kwento ni Joseph. Ito yung nagkaroon na naman siya ng dreams. At isa ito sa dream or vision ni Joseph na pinakita ng ating Diyos. Then Joseph dreamed another dream and told it to his brothers and said, "Behold, I have dreamed another dream. Behold, the sun, the moon, and 11 stars were bowing down to me." Napaka-inosente ni Joseph. Basta ikinukwento niya yung vision na binibigay sa kanya ng ama, not thinking kung ano yung magiging mararanasan o mararamdaman ng mga kinakausap niya. And this time, ang kausap niya, nanay, tatay niya, sa mga kapatid niya. Verse 10, ito ngayon naintindihan nila ngayon yung sinasabi ni Joseph, even though mga heavenly bodies yung kanyang mga ginagamit. But when he told it to his father and to his brothers, his father rebuked him. Sino ba yung tatay ni Joseph? Si Jacob. Even si Jacob, matanda na siya, hindi niya naintindihan itong bagay na ito kasi this is for Joseph alone. Malaki magiging gagampanan ni Joseph in the future, near future ng Israel. Nirebuke siya ng kanyang tatay. Sabi niya, "What is this dream that you have dreamed? Shall I and your mother and your brothers indeed come to bow ourselves to the ground before you?" Hindi na naintindihan. Hindi na naintindihan. Kasi 11 stars, sino yung 11 stars? Yung mga kapatid niya yan, di ba? Yung sun, sinisimbolize nun yung tatay niya, yung moon, sinisimbolize ng nanay niya, yung 11 stars, sinisimbolize ng mga kapatid niya. At yun mismo ang nangyari. We know the story. After ng maraming mapait, nakaganapan sa buhay ni Joseph, one day naging second in command siya ng Egypt, ng Pharaoh of Egypt. At siya mismo yung minister, yung crisis minister. Siya yung ginamit siya maraming crisis na dumaan sa buhay ni Joseph, yung pala isang araw, he will be the crisis minister sa Egypt. Siya nakaisip ng paraan upang pag dumating yung 7 years of famine, hindi sila magugutom, hindi lang mga Egyptians, kasama pa yung ibang mga taong nasasakupan or malapit sa kanila. And we know the story. After many, many years, akala ng mga kapatid niya, patay na si Jose or si Joseph. Biglang one day, pumunta sila ng Egypt nga, dahil yan nagsimula ng 7 years of famine, walang pagkain, talagang wala, as in mamamatay ang tao by that time. Naisipan lang pumunta nga sa Egypto, pumanik sa Egypt, upang kumuha, makipag-barter ng goods, especially ng pagkain. Especially yung, I think, yung bigas or whatever they have by that time. Pagdating doon, nagulat silang lahat. Diba? Habang sila, kasi nagkaroon sila ng kaso, nagkaroon pa ng possibility makulong si Benjamin. Lungkot na lungkot ngayon yung 10. Ano sasabihin natin sa tatay natin? Nawala na nga si Joseph, mawawala pa si Benjamin. Uwi silang ganun. Pero isang araw na ginawa, di ba, nireveal ni Joseph yung sarili niya. Huwag kayong matakot. It is me, Joseph. Yung kapatid ninyo na, hindi niya sinabi yung nangyari. I am your brother, Joseph. Huwag kayong matakot. Nasaan si Benjamin? Kasi hindi niya kailangan, puro balbasarado na lahat eh. Hindi malaman kung sino-sino sila. Di ba gumawa pa siya ng eksena? Siguro mga spies kayo, no? Itinatago niyo yung mukha niyo sa mga balbas at bigote niyo, no? Ha? Pero ano lang ni Joseph yun, para, nilalaro-laro rin yung mga kapatid niya. And of course, bigla niya kinumusta si Benjamin kasi naiwan yun eh. Biglang kinumusta yung tatay nila. Nagulat sila. Yung crisis minister, yung second in command ng Pharaoh, tinatanong yung patungkol sa buhay-buhay natin. What's this? At yung nga isang araw, sinuwalo sila ni Joseph. It is me, your brother Joseph. Forget the past. Diba? And rejoice. We are here now. All along, ang Diyos pala ang gumawa ng lahat ng bagay na nangyayari sa buhay ko because of this very purpose upang marami ang maligtas mula sa 7 years famine. At nung pumunta nga later on, yung buong pamilya ni Jacob,
doon sa Egypt, dumami sila after 400 years, dumating na yung panahon ni Moses. Look at that. Yun po yung pinag-usapan ng biblical na paggamit sa symbolism ng moon, stars, and the sun. Hanggang dito lang po yun. Kaya hanggang dyan lang yan. Kasi ulitin ko po, meron kasing iba, inilalagay sa stars ang kanilang mga kapalaran. Hindi po yun sinasabi sa Biblia. Specifically, nangyari ito sa buhay mismo ng pamilya ni Jose or ni Joseph. So, bakit natin sasabing ganon? The sun, the moon, and stars are not to be worshipped. Deuteronomy 4:15 hanggang 19, sabi po dyan, maraming sinasabi niyang mga paalala, mga reminder ng Diyos na pagdating niyo dun sa land flowing with milk and honey, huwag niyong gagayahin yung ginagawa ng mga tao dun, ha? Kasi mga anak, kaya ko kayo dadalhin dun at dun nakititira. At yung mga taong nandun, kaya ako sila pinapalayas. Di ba ako naman ang gumawa ng Palestine? Ako naman ang gumawa ng buong mundo, saka ng buong universe. I have the right kung saan ko patitirahin ang aking mga anak. So the land flowing with milk and honey is yours, Israel. At yun nga lang, pagdating nyo doon, along the way, marami kayong kalabang kakaharapin. I will be with you. The battle is mine. Pagdating nyo doon, meron kayong dadat ng mga tao doon, I hate them. Dahil sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Sumasamba sila sa mga Diyos na hindi naman yun ang mga lumikha ng moon and stars. Hindi naman yan lumikha ng Palestine. Hindi naman yan lumikha ng entire universe, saka ng earth. Kaya palalayasin ko sila at kayo ang titira ngayon doon. Magiging tirahan ninyo forever and ever ang lugar na yan, o aking mahal na Israel. At kasama nga po sa maraming mga don'ts, huwag niyong gagayahin, itong pag-uusapan natin. Ito po yung part na, so, keep your souls very carefully. Ang ganda, no? Kaluluwa. Ingatan ninyo ang inyong kaluluwa, sabi niya. Since you did not see any form on the day Yahweh spoke to you at Horeb from the midst of the fire. Si Moses lang kasi yun, hindi nyo na nakita yun. Ibang generation na kayo. Lest you act corruptly and make a graven image, mga Diyos-Diyosan, graven image for yourselves. At yung mga imahe na gagawin ninyo in the form of any figure. The likeness of male or female, or yung likeness ng tao, the likeness of any animal that is on the earth, the likeness of any winged bird that flies in the sky, the likeness of anything that creeps on the ground, the likeness of any fish that is in the water below the earth. And verse 19. And lest, kasama sa ayon ng Panginoon na mayroong ibang sinasambang Diyos-Diyosan, gumagawa ng mga bato, ng niyaring mga bato, at doon sasambahin bigla ng mga tao. Kasama sa verse 19, and lest you lift up your eyes to heaven and see the sun, and the moon, and the stars, all the hosts of heaven, and be drawn away and worship them and serve them. Those which Yahweh your God has apportioned for all the peoples under the whole heaven. Ano yung nakikita ninyong yan sa tabi? Those are constellations. Yan ang ginagamit ng horoscope. Kaya po, wag na po tayo magtanungan, ano ba pala horoscope mo? Leo o Libra? Gemini? Mga kapatid, tapos na tayo sa mga ganyan. According po sa Biblia, galit ang Diyos sa nagbabasa pa ng horoscope at inilalagay pa ang kalang kapalaran sa moon, sa stars, at sa sun. Diyos po ang nagsasalita dito, hindi ako, mga kapatid. So I do hope and pray. Matagal na kayong lumiban sa mga ganitong klase ng mga bagay. Kuya Rick, wala namang masama. Merong masama, meron. Una, ang Diyos mismo ang kalaban mo. Meron pa bang mas sasama na kayo ang Diyos ang kalaban, mga kapatid? Magtampo na tayo sa bigas. Wag lang sa Diyos. Awayin na natin lahat. Wag lang ang Diyos. Ang sabi nga sa Biblia, it is really a terrible thing to fall in the hands of the living God. Pag ang Diyos nang kinalaban natin, wala na tayong ligtas. Nakita naman natin paano nagpaparusa ang Diyos, di ba? Again, pinili yung Diyos-Diyosan, bumukang lupa, nilamon sila. Binibiyak ng Diyos ang dagat.
Nung makalampas yung mga righteous, yung mga hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, isinarado niya ngayon, nung yung mga sumasamba na sa Diyos-Diyosan, ang siyang tumatawid. Ano pa yung ginangyari sa iba? Nabagsakan ng asupre, pinauli ng asupre, ng apoy mula sa langit, Sodoma at Gomora. Yun po yung sinasabing it is a terrible thing kapag ang Diyos nagalit at ibinuhos niya yung puot sa atin. Huwag na huwag nating gagalitin ang Diyos. And I'm telling you, kasama ang horoscope, yung kasalanan ng paggamit ng horoscope, kapareho kapag tayo nagtataksil sa ating Diyos. Kaya po ang ating Diyos, ayaw na ang tao sumasamba sa mga bagay na yari ng kamay ng gawa ng tao. Ano sinabi nun kanina? Huwag daw tayong gagawa ng ng mga bagay-bagay at huhugisin nating mukhang tao, di ba? Kasama doon. Korteng tao, korteng animals, korteng butike, insekto, na after nating gawin, bigla nating sasambahin na sasabihin natin, Diyos natin yun. Kataksilan po sa Diyos yun. Yun po ang tawag doon. Ayaw ng Panginoon. Yung bagay na yan. God hates that so much that those people, according po sa New Testament, sino man daw sumasama sa Diyos-Diyosan, they will never see heaven. Imagine, ang mundo ngayon puro bahana, puro lindol, puro bagyo, may tornado, may volcanic eruption, nagpapatayan, the love of many grows cold, pinapatay sa harapan, wala nang pakialam ang kapwa-tao. Diba? Tapos hindi pa niya makikita ang langit pag siya namatay. Yun ang pinakakawawa. Even yung word na kawawa po, hindi enough. Even the word kawawa, hindi enough para i-describe yung mga taong hindi papasok ng langit. Kaya po seryosong bagay ito mga kapatid. Pagsamba po ito sa Diyos-Diyosan. Paglalagay ng kapalaran sa ibang tao, sa ibang bagay, ayaw po ng Diyos yan. God will punish us harshly. At nakikita natin sa Pilipinas ngayon yan. What's happening in the Philippines is the fault of the Filipinos. May kasalanan na ba si Ondoy ba? May kasalanan ni Ondoy yun? Sino ba yung huli ngayon? Ompong? Si Ompong ba? Opong? Evil ka, Opong! Kasalanan mo to, Opong, kung bakit namatay ang aking mga pamilya or what? Really? Tell me, kasalanan ba yun ng bagyo? Kasalanan ba ng tubig kung tumataas siya? Sino may gawa nun? Tao rin, di ba? Tao. Yung mga basura, mag-isa silang tumatalon sa ilog, itatapon na sarili na doon. Hindi naman, di ba? Hindi naman Tayo. And you know what? Kadalasan po ang Diyos, hindi na niya kinakailangan mag-lift ng pinky para parusahan tayo. Yung nature itself, kikilos to punish us. It is nature itself. According po sa Book of Revelation, yung pong 4 na sulok ng mundo, yung 4 winds of the earth, meron palang mga anghel na may hawak nun. Akala na din, ganun-ganun ang hangin, hiihip-ihip lang na ganyan. Meron palang mga anghel na nakatalaga dyan. Pinipigilan pa nga ng anghel yung mas malakas pang hangin. Yun naman kasing bagyo, hangin yun na may dalang tubig siyempre. Pinipigilan yun ng angels. According po sa pinag-aralan natin sa Revelation, darating ang time, sasabihin ng Panginoon, mga angels from the 4 corners of the world, bitiwan nyo na ang mga hangin na yan. Unleash those things at mawawasak ang lahat, especially yung mga taong until such time, hindi pa rin talaga kumikilala, nagbibigay ng respeto at hindi pa rin nagbibigay ng tamang oras at panahon sa Diyos. They never know what they're doing. Akala nilang buhay sarap-sarap lang, Akala ang buhay, laro-laro lang ang buhay, pasarap-pasarap lang ang buhay, tulog-tulog lang ang buhay, kain-kain lang ang buhay, Facebook lang ang buhay. Hindi po, hindi. One day patutunayan ng Diyos yan. Lahat ng sinayang mo, makikita mo kung manghihinayang ka kung bakit nagsayang ka. Parang sa atin lang, di ba, sana pala nag-ipon na ako noon habang nasa abroad ako. Pag uwi ko tuloy, wala rin. Kung ano ka nung umalis, ganun din ako after 50 years. Kapareho. Ano nga may isip ng tao? Sana pala, nagsubi na ako kahit papaano. Dapat pala, nabukas na ako ng bank account. Di sin sana, bigla akong natatanggal sa trabaho, meron akong hinuhugot ngayon. Kailan mangyayari yon? Kapag huli na ang lahat. Buti lang ang Diyos, walang huli-huli sa Kanya. Sabi ng Panginoon, anak,
If my people will humble themselves, and they will turn from their wicked ways, and worship me, I will look from heaven, I will forgive their sins, and I will heal their land. Yan ang kailangan ng Pilipinas. May sakit ang Pilipino, meron ding sakit yung bansang kinalalagyan natin. At yung lupa mismo, yung Philippine Islands, Luzon, Visayas, Mindanao, may sakit din po yan. Ang only healer that can heal our country is our God. Kailangan magsimula sa taas. Ipatuloy natin ipanalangin ng ating gobyerno, maging tunay na makadiyos. Hindi lip service na Diyos, tunay na makadiyos. Kasi marami po dyan, mga religious, di ba? Ang babait. Parang anghel talaga pag tinignan mo, pag nagpapa-interview. Parang anghel. Sabi ko kay Mrs. yan eh, tingnan mo yung taong to. Parang teddy bear, di ba? Ang cute-cute niya. Bilog ang mukha, yun, cute. Ang sarap alagaan, ano what. Pero evil. Siya pala yung pinakamalaki ang mga ninanakaw sa kaban. Sabi ko talaga, ang mukha talaga. Tingnan mo yung itsura niyan. Totoo, di ba? Sabi ko talagang wag talaga tayong titingin sa itsura. Hindi ko mo-cute. Okay na. Ako po kasi nakukuyutan ako sa mga ganun eh. I don't care kung babae o lalaki or what. Eh, cute eh. Ano magagawa ko? Di ba? Kasi hindi talaga lahat ng cute. Di ba? Maayos. So, maging cute din tayo sa Diyos, mga kapatid. Di ba? Maging cute din tayo sa Diyos. Lalong-lalo na sa ating Panginoon. At, hindi lamang po yun. Ang sabi po sa Biblia, the heavenly lights will give way for the second coming of our Lord Jesus Christ. May papel na naman sila maging sa pagbabalik ng ating Panginoon upang iligtas tayo sa wretched life and planet na kalalalagyan natin. Lucas 21:25-28. And there will be signs in sun and moon and stars, and on the earth distress of nations in perplexity because of the roaring of the sea and the waves. Yan ang mangyayari po pagpabalik ng Panginoon. Yan ang nangyayari ngayon. Wala pa po yan. Wala pa. 26, people fainting with fear. Kamacho-macho, biglang hihimatayin sa takot. With foreboding of what is coming on the world. For the powers of the heavens will be shaken. Isang araw, yung mga something na sa langit na hindi natin pinapansin, mapapansin din natin yan. Kasi maglalaglagan sila eh. Ang sabi po sa Book of Revelation, those things in heaven will fall to the earth. Mga bulalakaw na kalalaki, kasanlaki ng Mount Everest, mga malalaking mga bagay mula sa itaas, babagsak po yan bilang parusa sa kasalanan ng tao. By that time, they will get the attention they need from people. Makakita ka ba ng bulalakaw na kasing laki ng bundok at babagsak sa mukha mo ganyan? Mapapansin talaga yun. Opo. Kaya kung nga sa inyo, appreciate nyo na hanggang nandun sila sa pwesto nila. Isang araw palalaglagin ng Diyos yan para parusahan ang mga makasalanan. At hindi lamang po yun. Sa verse 27, ito po magandang eksena. And then, they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. Now, when these things begin to take place, straighten up, tumingin araw tayo sa langit, and raise your heads, because your redemption is drawing near. Amen. Sa mga makasalanan, super terrible things will happen to them sa huling panahon. Even the word super terrible is not enough to describe yung mangyayari sa mga taong talagang ayaw pa rin tumanggap sa Panginoon. Pero sa mga anak ng Diyos, sa mga tunay na tumanggap kay Kristo at tunay na pinapananahanan ng ating Panginoon, it will be glory for them. Let it rain! Hayaan mong umulan ng mga bulalakaw. Sumabog ang lahat ng bulkan. Magkaroon ng malalakas na earthquake. So be it. Why? Because their Savior is there. He will come and save us. Tingnan po ninyo ang Biblia, especially sa Old Testament. Kapag ang Israel po, papaligiran na ng kalaban, nakukubkob na sila, may namamatay na, humihingi sila ng tulong, umiiyak, naninigkod, nang lalagay ng apo sa ulo, then that day, the Lord will come. Kaya nga sabi ni David, kasi ilang beses na ginawa ng Panginoon yun eh, I lift my eyes to the hill. Where does my help comes from? Nagtataka siya, bakit ganun lagi naliligtas ang Israel? Ang tigas-tigas naman ng ulo namin, wala naman kami panahon sa Diyos. Pero bakit ganun lagi kami nagtatagumpay? Sabi ni David, my help comes from the Lord, the maker of heaven and earth.
Nangyayari sa buhay natin yun, di ba? Wala naman tayong panahon sa Diyos, pero buhay pa tayo. Of course, hindi lamang yun, may mga problema tayo na solve. Why? Kasi mabuti ang Diyos eh. God is a good God. Our Father is a responsible Father. Kaya maging responsible din tayo in return sa ating pagbibigay, hindi lamang ng panahon ng ating kaluluwa, puso't isipan at lakas sa ating Diyos na buhay. The Lord is good, mga kapatid. Walang masamang tinapay na ibibigay ng Diyos sa kanyang mga anak. Ang lahat ay pawang kabutihan. Kaya nga po lagi nating inaawit, di ba? Pawang kabutihan ang nais ng Diyos sa atin. Wala nang iba pa. At hindi tayo sinisingil ng Panginoon doon. Ang gusto lamang ng Panginoon, love me, anak. Accept me and love me. And be with me in heaven. And that's it. Yun lang po ang gusto ng Panginoon sa atin. Tanggapin siya bilang Lord and Savior. Siya ang maghari sa ating puso. Obey His commands na nakasulat sa Biblia. And that's it. One day He will come back with open arms. Lahat tayo isasama ng Panginoon. Regardless of our backgrounds, regardless ng nangyayari sa atin by that time na siya dumating, kung merong krisis sa puso natin, we will go to heaven sama-sama. At makikita uli po natin yung something better than Eden. Yes, wag na po natin hanapin, nasa kayong Eden? Saan kaya yung Eden? Wag na po. Wag natin hanapin yun kasi merong bagong lugar na ibibigay pa sa atin na higit pa doon. Yun yung New Jerusalem. For 1,000 years, we will be there. Mangunguna tayo kasama ng ating Panginoon. Imagine magiging ministers tayong lahat. Tayo, ang magiging minister ng ating Panginoon, kanyang pagbabalik. Tayo po, wala siyang ibang, hindi anghel. Yun po ang wonder pa ng Diyos. Bakit hindi anghel na lang ang maging governor ng Pilipinas? Kasi panahon na yun kasi, ang Lord na mismo maghahari sa buong mundo. At ang mga magiging ministers, sino po yung mga saints? Tayo na mga anak ng Diyos, hindi mga angels. You know why? Dahil po meron tayong experience na never na-experience ng mga angels. There is one very, very glorifying experience na tayo lang po nakaranas, hindi kailanman naranasan or mararanasan ng mga anghel. Yun po yung pagliligtas ng Diyos. Hindi niya po iniligtas si Satanas, si Lucifer, at yung kanyang mga demonyo na sila magkasala. Hindi niya inalok si Lucifer ng, Lucifer, magsisikalan ng taos-puso, i-restore kita, Lucifer. Wala pong ganun sa rebellion ng mga anghel. Pero tayo po, ilang beses tayong magre-rebelde sa Diyos. Ilang beses din na mag-aabot sa atin ng peace offering. Anak, magsisi ka, and you will be back. You will be restored. And by that time, pag tayo pa na-restore, then, makakatuwang tayo ng Panginoon sa kanyang bagong paraiso. Ay mga kapatid, hindi ko kayang ipaliwanag lahat, pero ang ganda-ganda po kasi ng future ng isang Kristiyano. Nasa Biblia po yan, ang ganda-ganda ng future ng isang Kristiyano. I'm not saying nakalimutan na natin lahat ng ginagawa natin dito, but again, I don't know, sa akin kasi hindi ko masabing spare time for God eh. Hindi kasi hindi dapat eh. Kumbaga, ibigay lang natin sa Diyos yung oras na para sa Kanya. Yun lang po ang sa akin. Kasi ang ganda-ganda po ng promise ng Diyos na siguradong matutupad dahil siya ang siyang nangako. Yun po ang sinabi ng ating Diyos na buhay. So panghuli po sa ating verses to ponder. Ang sabi po sa Psalms 8:3 and 4, ito po yung sinabi. Diba? Kanina po, binasa natin yan. When I see your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have established, Lord, ito ngayon naging tanong ni David sa sarili niya, Lord, sino ba ako for you to remember me? Sino ba ako at gano'n na lamang kung mag-take care ka sa akin, Lord? Kasi David, siya po ay aminado, he's not a perfect person. Malayo po sa pagiging perfect si David. And I'm telling you, merong ginawang kasalanan sa David, hindi po natin nagawa. Para ko na sinasabi, mas mabait pa tayo kay David, mga kapatid. Pero you know what? Sabi ni David, Lord, sino ba ako? Who is man? Who is man that you remember him? And the son of man that you take care of him? Sino ba kami, Panginoon? And I think, ngayon alam niyo na kung sino tayo para sa Panginoon, di ba? Tayo bugtong na anak. Tayo mga anak ng Diyos. Isa lang ang bugtong na anak, and that's the Lord Jesus Christ. But we are God's, sons and daughters. Yung kasi tayo eh. Kaya nga po palagi ko sinasabi, our Father is a responsible Father. Anak tayo ng Diyos eh. Bakit hindi niya tayo maaalala? Anak tayo ng Diyos eh. Bakit hindi siya mangangalaga sa atin? So suklian natin ang pag-ibig at pagmamahal. At lastly po, Psalm 147:2 and 4,
The Lord builds up Jerusalem. He gathers the exiles of Israel. He heals the broken-hearted and binds up their wounds. He determines the number of the stars and calls them each by name. Hindi po magawa ng tao, ng scientist, na pangalanan ng bawat stars in heaven. According po sa Biblia, bawat stars in heaven, meron pong pangalan ng Diyos na ibinigay para sa kanila. Imagine how many billions and trillions of stars are there in heaven now. Ilan sila? Hindi po natin mabibilang. And yet, meron po silang pangalan. Sino nagbigay? Ang Diyos mismo. How much more you and me? Kaya nga po, pagdating natin sa langit, we will receive a new name. Una, malalaman natin yung pangalan ng ating Panginoon. Di ba? Kasi yung Jesus Christ, alam na natin to, pangalan niya yun na siya magkataong tao. Pero ano pangalan niya? Kapag nasa langit na, di ba? I know He's God. Alam natin He's the Lamb of God, siya yung kordero ng Diyos. Pero what is His name? Ilalagay daw po yun sa ating noo. Yung kanyang pangalan. Di lamang yun, we will be given a new name in heaven. At yung pangalan na yun, nakakabit sa pangalan mismo ng ating Diyos na buhay. Kung gusto po natin maranasan ng lahat mga ito, mga kapatid, is time. Huwag na tayo maghintay pa ng matagal na panahon o siguro sa makalawa, gagawin ko na ito. Kasi we never know. Maraming bagay nangyayari sa mundong ito, biglaan. Walang nakapagsabi kung kailan lilindol, right? Nakita niyo yung pamilya, isang pamilya na nadaganan ng pader? Alam ba nila na mangyayari sa kanila yun after few minutes or after few seconds? They don't know. They don't know. Kawawa ang mga kababayan natin sa Cebu. Ang daming nawasak ang kabuhayan, nawala ng buhay. Alam ba nilang mangyayari yun? Alam ba nilang kanina, kung anong oras na yun, na huling agahan na pala nila yun? Alam ba nila? Alam ba nilang huling pasok ko na pa sa trabaho ito? Alam ba nila yung mga yun? No, they don't. They are just minding their own business. Yun po ang sinasabi ko mga kapatid. In any moment, pwede tayong maglaho na lang ang buhay natin sa planetang ito. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik. These things can happen anytime, in any way. So manalangin tayo sa Diyos, humingi po tayong taon sa ating mga pagkakasala, and genuinely accept the Lord Jesus Christ, our Lord and Savior, as our Lord and Savior, and genuinely obey His commands. How can we obey His commands? Let's read His love letter to us, the Holy Scripture, kasi nandiyan po lahat yan. Gusto natin malaman ano yung purpose natin in life? It is in the Bible. There's no such thing as secrets from God. Ang lahat po nakasulat na, all we have to do is to read it, to study it, and appropriate it in our lives. And everything will be heaven after all.